matahom nga takna sa adlaw nga igpapahulay mga kapaglaom iyan matahom nga takna sa adlaw nga igpapahulay. And yes, we give our greatest praise mga kapaglaom to our Almighty Father nga mao gayud ang kanunay nga nagaalima kanato, kanunay nga nagahatag sa iya nga panalangin, especially sa iyang gugma. And this week mga kapaglaom has been a manifestation of God's grace and mercy. Mga kapaglaom, we have reached this far kapaglaom iyan, nakaabot kita niining mga taknaan, niining mga orasa, dili lang tungod kay tsansa lang mga kapaglaom, mapantungod kini sa divine providence sa atong Dios. Mga kapaglaom, surely you too have witnessed God's faithfulness in your life, and for all this kapaglaom iyan tungod sa tanan niyang kaayo, He deserves our highest praise. Tinuod kapaglaom, Joy, tungod ni ana mga kapaglaom atong hinumduman nga ang hangin nga atong gininhawa, ang kusog nga atong nakuha, atong nabatnan gikan sa Ginoo nga nakatabang sa tuwa nga makalampos ta for the whole week. And the peace and the joy in our hearts ay og ang gugma nga atong nabatnan gikan sa atong pamilya, sa atong mga minamahal sa kinabuhi. Kani tanan nagikan sa atong Ginoo kapaglaom. Amen. In James 1 verse 17 nagapahinumdom sa tuwa mga kapaglaom, nagaingon diha, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Amen for that. Pagkanindot kapaglaom iyan, nga walay tsansa lang when we are walking with God, walay tsansa sa atong kinabuhi. These are all because of His grace, mga kapaglaom. And for all this, we give Him our deepest gratitude. And had it not been for God's love, mga kapaglaom, we wouldn't have enjoyed the gift of life and the blessing nga iya nga gihatag ayud kanato, gibutang niya din sa atong mga dalan. O kaning tanan nga mga kapaglaom nga nakikauban nato sa Facebook, dinha sa TV25, sa atong YouTube channel, amo sa mga ginapadangat among mainiton nga pagpangumusta kauban sa iyohang mga panimalay mga kapaglaom, ug among dako nga pagampo nga atong mabatnan sa atong matag usa ka kasing-kasing ang pakigdait nga gikan sa langit mga kapaglaom, kalipay nga langit nun nining adlaw nga igpapahulay. Ug tingod niya na mga kapaglaom, aniya ang mga awit nga magapahinumdum kanato sa gahom ug pagkagamhanan sa atong Dios. Dakila ang aking manlalalang by Jonah and Darwin Calibuso. Nagkaisa sa isang hangarin, ang daigdig ay lilikhain ng ating Diyos Ama, ng Espiritong Banal at ni Jesus na bugtong anak. Sa salita niya ay sumilang ang liwanag at ang dilim, ang langit at lupa't mga karagatan, inilatag ang kalawakan. Dahil sa pagmamahal, ang Diyos ay nagalala. Kung kaya't siya'y pupurihin, sa larawan niya ako'y iniukin. Kung kaya't siya'y aking sasamahin, dakila ang aking malalalang. Si Satanas ay may hangaring ang paglikay kanyang sirain. Pinabulaan niyang ito ay ilusyon, tayo'y lumitaw sa evolution. Ngunit bawat anyo sa lupa at mga bituin at puntala ay nagaya. Ang Diyos ang may tatag, gamit lamang ang salita niya. Pagkat makapangyarihan ang Diyos na naglalang. Kung kaya't siya'y pupurihin, sa larawan niya ako'y iliukin. Kung kaya't
salita niya at nagwakas ang pag-alala. Napakabuti ang sabi niya, ang Diyos na mahinga sa kapitong araw, pinangilin at pinabanal. Sa loob ng 7 araw, ang lahat ay nadala. Kung kaya siya'y pupurihin, sa larawan niya ako ay iniukit. Kung kaya siya'y aking sasambahin, dakila ang aking manalangin. Kung kaya siya'y pupurihin, sa larawan niya ako ay iniukit. Kung kaya siya'y aking sasambahin, dakila ang aking, dakila ang aking, dakila ang aking Thank you so much kapaglaom Jonah and kapaglaom Darwin. Nindot kaayo kapaglaom iyan ang awit nga dakila ang aking manlalalang great is my creator. Mga kapaglaom usa ka matahom nga awit nga naghatod ka nato sa mensahe sa pagkagamhanan sa atong buhi nga Dios. Ang akong pagkahimugso kapaglaom iyan, ang imong pagkahimugso dinhi sa kalibutan mga kapaglaom, ang atong pagtungha niini nga kalibutan dili lang by chance. Bisan ang pagtungha sa mga kabituunan kapaglaom iyan, ang mga kabulakan sa mga hayop, sa mga kabukiran, dili kini tinumutumo lang mga kapaglaom. Dili kini tsansa lamang, kundi tungod kini sa gahom sa Dios nga may nagbuhat sa tanan ug sa atong kinabuhi kapaglaom iyan. Amen. Kung kita gani magalantaw sa siyensa kapaglaom Joy, kung atong tutukan pag-ayo ang disenyo sa matag ugat, ang pagkahapnig sa mga linya niini mga kapaglaom, ang lihok ug ang buhat sa matagbahin sa atong lawas, ang pagkadugtong sa ato ang mga paghuna-huna ngadto sa kahimuan sa atong mga kasing-kasing. Ang disenyo sa gagmay nga mga bulag kapaglaom Joy na kung atong lantawon, bisan pa moadto ta sa pako sa mga alibangbang, and even the distance in the arrangement of the solar system, these are all a product of a masterly and awesome designer of, no? The author of life mga kapaglaom. And we invite you mga kapaglaom to please join us as we come before the Lord in prayer. Amen. Gampo kita. Amahana mo Ginoo labing balaan sa tanan Ginoo. Kami nagapasalamat Lord aning tsansa nga imong gihatag kanamo Ginoo nga kami makahinumdom sa imong pagka maayo diri sa moa. Lord, salamat Ginoo sa amo ang na mga words nga nabatian karon Ginoo nga naghatag og kadasig sa moa nga naa kami manlalalang. Amen. Nga nagabantay ug nagapangga gyud sa moa. Ginoo, ikaw na sayod Lord sa mga ginaagian Lord sa tanan Ginoo nga mga nagapaminaw niini karon. Among ginahangyo Ginoo nga ikaw Lord magabisita kanila. Hikapa Ginoo ilang kasing-kasing. Ug tabangi sila Ginoo nga makita ikaw Ginoo nga ikaw gid Lord ang pinaka-anindot Ginoo nga butang ilang pwede Ginoo maimbitar sila mga kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagkamaayo ug uban ni lamang kami Lord sa among programa sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you so much kapaglaom iyan. And we talked about kaganyano kung giun sa panagkadugtong ang mga bahin sa atong lawas. I am so amazed sa time nga maghuna-huna ka, o sa maghuna-huna mo po imong bati. When you're afraid, magkaba po imong kasing-kasing. When you are happy, ang imo pong dughan daw gasigig kaambak tungod sa kalipay. I believe these are not chances nga kanang mag-coincide, di siya coincidence, no? Kanang magkaparihog yun ang imong gihuna-huna o gibati. Ang imong mga ugat, whenever you feel pain, ay makatouch ka og pain, maka-feel din ka. Kaning tanan, I would not say that they just exist by chance.
these are surely gikunat gud ni sa Ginoo na very, as you mentioned, masterly designed mga kapaglaom. Life is a precious gift mga kapaglaom, which can only find its true meaning and purpose when lived with and for the Lord. Mga kapaglaom, have you ever wondered kung unsa ka kapinasahi sa Dios alang sa Ginoo? Maybe kapaglaom iyan, have you also asked yourself, palangga ka ako sa Ginoo. Unsa ka ako ka-special sa iyang atubangan? Maybe niabot sab na sa atong bahin mga kapaglaom nakapangutana ta, nagpakabana ba ang Ginoo sa akong kinabuhi? Does He care? Am I special to Him? Ani ang awit mahitungod sa enggugma alang kanimo mga kapaglaom ug alang sa matag usa kanato. Ang awit nga More by R. Capella. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Before creation, you knew my name. You formed my life in your hands. You breathed in me and I came to life. You heard my voice when I cried. You put a touch in my fingertips. You put a song on my lips. You touch my eyes and I see the world. My ears to hear your word. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever. Sometimes the future seems so unsure. Sometimes my heart is afraid. I draw my comfort from knowing you. Lord, you are my friend. Your love is more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forever, more than my mind can fathom, more than I know. Your love is more than the highest heavens, more than forevermore. Amen. Amen kapaglaom Joy. Mga kapaglaom, unsa ka nindot nga pagpahinumdom sa ato mga kapaglaom no nga bisan pa man di ay wala pa ta aning kalibutana, nahimugso aning kalibutana apan ang Ginoo nakaila na sa tuwa. Amen for No? that. Kini nagapahinumdom sa ato mga kapaglaom nga kita gibuhat sa Ginoo. Nagit gihatagan gyud niya bili ang matag usa sa tuwa nga gihatagan niya og oras ang pagdisenyo. Amen. No? Pagbuhat o paglalang sa tuwa mga kapaglaom. And there will never be a moment nga mawala ta sa paghunahuna sa Ginoo. Sa pagsugod sa atong kinabuhi sa hangtod manggani nga mahuman ang atong gininhawa ni nga kalibutan mga kapaglaom. Ang Ginoo nagahinumdom ug nagahunahuna gyapon sa imo. Amen. Gikan pa sa taguangkan sa atong inahan, God has already been holding us safely in His hands. Amen. When God called Jeremiah to be His prophet, He said, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations." In Jeremiah 1, verse 5. Nindot kay na pamalandongon kapag laom ni iyan nga dili ta magkanahala chance lang man nga niabot ko
Because ang ginasulti sa Ginoo sa iyang mga prophet kaniadto, what He has written in the Bible is also His words for you and me kapag laom. And if He said that to Jeremiah, that before I formed you, I knew you, I believe nga before pa na kita na porma or nahulma din ha sa taguangkan sa atong inahan, nakabalo na ang Ginoo nakita, iya natang giandaman og nindot kaayo nga kaugmaon mga kapag laom. Our existence is coupled with a beautiful purpose. And God said even in Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Maybe we are asking, Lord, what is my purpose sa akong kinabuhi? But in that verse, mga kapaglam, we are said that we have been created for His glory. And to be created in God's glory, mga kapaglam, it means that we are invested, gatagan ta sa Ginoo og pagkaanindot gayud kaayo nga blessing or gift sa atong kinabuhi. Think of it, if you are prepared to be a servant of the king or a prince, grabe biya ang pagmold ana sa mga gingharian for a prince to be a king. And if God has created us to give Him glory, it means He has created us to be the being nga maghatag usab, di po siya maghimo og being nga di makahatag niya og himaya. So I would say He has created us wonderfully. And with this, mga kapaglam, God desires that we live each day with a purpose. Kapaglam iyan, the purpose of bringing Him honor, of lighting up the lives of others, of sharing the love we receive of Him with others. And as we seek to bless others, mga kapaglam, we find that life is indeed worth living. And makaingon jud ko kapaglaom iyan nga, by the time that I had a friend, na nakaingon siya nga daw na feeling nga wala na may purpose iyang kinabuhi. And niabot siya sa panahon nga daw nagpa-check up na siya kay bothered iyang mind and dili na siya stable. And then niadto siya nagpa-check up gid siya sa isa ka doctor. Gatagan siya og medicine. Pag uli na sila nga balay, na nag-invite sa iya nga pwede ka mo uban natay mo nga medical mission. And niuban siya. Pag abot niya dito sa mao nga medical mission, he found the purpose of his life. And nakaingon siya, ang ako din kinabuhi mas maanindot pa dahi kaysa sa mga tao nga iya nga giserve. Now there are people nga nagkinahanglan sa akong kamot. And by serving, by going to this place where people needed the presence of this friend, iyang nakit-an nga ang iya kinabuhi, grabe dahi ka precious. Naday mga tawo nga gusto sa Dios nga iyahang tandugon. And if siya lang ginusara dito, magsige lang giro siya guna-una unsa may ako ang about me, but sa diha nga iyang gi-expose iyang kinabuhi to serving the community. Iyang nakita ng tinuday nga meaning sa iyang nga kinabuhi. Mga kapaglaom, ang Ginoo handom niya ang iyang pagbuhat kanato, handom niya nga gamito nato atong kinabuhi nga mahimo ta nga kahayag, mahimong panalangin sa uban. Maybe we can say gamay raman kay akong talent. Unsa ba akong talent kapaglaom iyan? Mao lang ni igo ra nga magsulti or maybe mo kanta, magampo, but whatever that talent is, mga kapaglaom, that is God's precious gift to you and to me nga gamito nato aron mahimo tang panalangin sa uban. And here are the songs, Lord, make me a blessing, make my life a blessing, and Vessel of Hope. As I walk the narrow way to heaven, there are trials that seem so hard to bear. When storm clouds surround me and the wind begins to blow, and I feel there's nothing I can do, then I hear His voice gently calling, and reminds me that He is ever near, giving me the courage and the strength I need to stand. And I know He's always there for me. Lord, make my life a blessing to those around me. Fill my heart with love and compassion.
waiting. I fix my eyes onto heavenly things. Share the message of salvation to those within my reach, and lead precious souls to the fold. Lord, make my life a blessing to those around me. Fill my heart with love and compassion, that I may know how to live for others and glorify your holy name. Lord, make my life a blessing to those around me. Fill my heart with love and compassion, that I may know how to live for others and glorify your holy name, that I may know how to live for others and glorify God's holy name, His holy name. Do you ever question your purpose and your mission? Do you ever wonder how to live in God's commission? Have you ever thought to commit your life to the Lord and be His vessel of hope? Withhold nothing for the Lord. Never downplay your life. God can use you no matter who you are. The world needs vessel of hope. Have you ever felt you're too ignorant and useless? Do you see yourself untalented and worthless? Don't you know God has 1,000 ways to use you and make you as His vessel of hope? So give your life to the Lord and let Him use you now. Try the waymarks God has planted for you and be His vessel of hope. Be a vessel of His word.
Amen, Amen. kapaglaom Joy. Amen, mga kapaglaom, no? Kanindot aning awit nga itong nadunggan karon nga nagapahinumdum sa tuwa nga kita tanan na agitay in a way gamit sa Ginoo, no? Amen. Nga kita pwede gyud ta mahimo nga blessing dito sa uban. If we are to look closely sa itong mga kinabuhi, mga kapaglaom, we are beyond blessed. Nga True. kita naata niining nga panahon o oportunidad kamo mga kapaglaom nga namoy opportunity karon nga makapaminaw aning ato ang live karon, no? Dako kayo ang inyong blessing, mga kapaglaom. Mao ni nga unta sa atong hinumduman nga whenever God blessed us, may we become a blessing upod dito sa uban. Now, when Saul surrendered his heart to the Lord, mga kapaglaom, kung inyong tanawon ang istorya sa kinabuhi ni Saul, Saul was once named as a persecutor, Saul of Tarsus. But when Saul surrendered his heart to the Lord, God crafted him to be a vessel of blessing and hope. Amen. No, the life that Saul once lived was a life that was for self. But when he surrendered it to God, he lived a life that was unsa man para kinabuhi nga para dito sa uban. And atong makita nga sa mga sulat ni Paul nga dako kayo ang iyahang pagpasalamat nga iyang nabatngan si Ginoong Hesus nga nabago ang iyang way of living, way of life, mga kapaglaom, nga kung sa una ang ihang kasing-kasing puno sa kaligut-gut, puno sa kalagot, karon puno sa kalinaw, puno sa gugma, nga iyahang gina-freely hatag dito sa uban. And he was never the same person again. God called him a chosen vessel. From Saul the persecutor, he became Paul the preacher. Nindot kaayo. Amen. Kapag laom iyan. Maugod na, that's a testimony. His life is a testimony of what God can do to those who give their lives to Him, to give their hearts to Him. What He can do to us when we give our hearts to Him. God did not look at Paul or Saul at nga time of who he is, at nga present moment, but God was looking at him of who he can be when he gave his life to Jesus. And so at that time, kapag laom iyan, karon sa atong panahon, sa time ni Paul, kung gibuhat to sa Ginoo niya, surely iya po na ginabuhat nato karon. He's not looking at us kung kinsa ta karon, but He's looking into who we can become kung atong ihatag atong kinabuhi kasing-kasing dinha kaniya. And even if in adto pa ka fanatic si Paul and si Saul sa iyang name kani adto, kay abi man jud sakto yung gibuhat kapag laom iyan, he was persecuting people, he had this hatred towards Christians because he thought he was doing good, he was doing right. But even if in adto ang iyang kinabuhi, mga kapag laom, kita sa Ginoo that he had a heart that was in thirst of the truth, and he was ready to accept it once it will be known to him. Mao na ang kinabuhi nga iya nga kita sa Ginoo nga kani nga nga anak nako. Nanginahanglan ni siya na siya longing, and ako lang maka-fill in. And you see, it was Jesus Himself who intervened him. Amen. No, Praise God. intervened si Jesus mismo sa kang Saul, siyang kinabuhian, changed him to be Paul. Amen. What a beautiful scenario kapag laom Joy ng atong dyan. You can just imagine Paul being fanatic and just doing things his own way. But when God revealed a way for Paul, maupod ni ang dako nga mensahe nga atong makuha pod aning story ni Paul. Nga kung sample kita tudlo naiingon, naiisulti ang Ginoo sa tuwa nga sayo pang atong way, we should listen to him. Because kana pod nga iyang ginaingon sa to kay para ra pod na sa atong kayuhan. And what a wonderful nga imong naingon kapag laom Joy nga kanang ang gilantaw ni Ginoong Hesus dili kay ang Paul, ang Saul nga karon, apan ang Paul nga sa unahan kung makinsa siya kung naa siya dito sa tiila ni Ginoong Hesus. And that is a reminder to us, mga kapaglaom, nga kung naa may mga Saul nga sa ato ang kinabuhi karon, kinsa man ang mga soul nga atong gina-consider sa atong mga kinabuhi karon, may we look at them not as the soul nga murag kalagut, no, kanang murag mga lain og batasan, but we should look upon them as Paul nga ginalantaw sa Ginoo nga they have the potential to become a vessel of God. That's true. And mao ni mga kapaglaom that if we have departed from the Lord and pursued our own course, living our purpose, no, bisag niabot man ta nga punto nga aton nang gibiyaan ang purpose nato nga atong nasayran ug atong nakuha gikan sa Ginoo, to search for the satisfaction in the world. Mga kapaglaom, kani lamang ang tawag sa Ginoo sa tuwa.
God is calling us to return. Amen. None is too broken to fix. God is saying to us what He said to Israel in Jeremiah 8 and verse 6. Gaingon diha, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Amen. God is calling us to return to Him, for He is waiting kapag laom, Joy. Amen for that. Nindot kaayo kapag laom iyan. And that word is not only for Israel, but for you and me kapag laom. If we have seen that nakapalit ta sa Ginoo, God is saying, return to me. And here are the songs, gipangga ka sa Dios, tumutok lang, ug igsuon ang Dios nagtawag kanimo. Adunay mga panahon nga di nato damuhon, muabot sa kinabuhi, kiniway gipili, daotag matinumanon, ang tanan gyud sulayon, apan kini hinomdumi. Ipangga ka sa Dios hangtod karon, bisan ikaw kaniya wa na mahinomdom, apan nagapabot siya nga mapailubon, nagahulat nga mubalik ka. Ang ato nga kinabuhi, bililhon gayod kini, wala na'y panahon nga usikan pa ang imo nga desisyon, ayaw na paugma ipa, samtang kini di pa ulahi. Ipangga ka sa Dios hangtod karon, bisan ikaw kaniya wa na mahinomdom, apan nagapaabot siya nga mapailubon, nagahulat nga mubalik ka. Ipangga ka sa Dios hangtod karon, bisan ikaw kaniya wa na mahinomdom, apan nagapaabot siya nga mapailubon, nagahulat nga mubalik ka, nga mubalik ka. Luka. Aduna kabay mga kagahapon nga daw mangil at palandungon, ug sa pag-alagad di ka na magpadayon. Hinumdumi nga iglang ang grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo, padayon igsuon ko, tumutok lang kita sa Kalbaryo, sa krus, dili sa mga kagahapon, ni sa kaugmaon, tumutok lang kita sa Kordero sa Dios, ang atong bugtong paglaom sa dalang Kristohanon. Makalahot ay kita kung sa dayon magasalig ta,
pinaagi sa pagtutukan niya. Aduna kabay mga pagpanglantaw sa unahan daw ay siguro ug nahadlok ka sa imong kaugmaon. Hinumdumi dili sa pagtanaw kita magalka, kundi pinaagi lang Sa pagtuo ni Kristo, tumutok lang kita. Sa Kalbaryo, sa krus, dili sa mga kagahapon, ni sa kaugmaon, tumutok lang kita. Sa Kordero sa Diyos, ang atong bugtong paglaom, sa dalang Kristohanon, makalahutay kita. Kung sa dayon magasalita, pinaagi sa pagtutukan niya. Masigpit nga dalan ang atong ginasubay, apan sa unahan mao ang kaluwasan. Kung aduna may mga tentasyon o pagsulay, sigurado ang kadaugan kay ang Diyos nagauban. Tumutok lang kita sa Kalbaryo, sa krus, dili sa mga kagahapon, ni sa kaugmaon, tumutok lang kita. Sa Kordero sa Diyos, ang atong bugtong paglaom, sa dalang Kristohanon, makalahutay kita. Kung sa dayon magasalita, pinaagi sa pagtutukan niya. Pinaagi sa pagtutukan niya. Pinaagi sa pagtutukan niya. Ikaw ba nawag tangan sa paglaom, kay imong kinabuhi nalunod sa salang pagkalalong. Ikaw ba gibati o pagkaguol, kay naghuna-huna ngawan ay kagawasan, nga kanunay ginahandog. Igsuon ang Diyos nagtawag kanimo, sa tinuran ay nga pagbago, kay siya na ay mas maayong plano dinha sa kinabuhi mo. Bisagon sa pagkalalom ang imong sala, ikaw iyang gipili o gihigugma. Nakahuna-huna ka ba nga wala na
Nakaingon baka sa imong kaugalingon, nga wanay direksyon ug naglibog kung asa paingon. Igsuon ang Dios nagtawag kanimo sa tinuod-anay nga pagbago, kay siya na ay mas maayong plano dinha sa kinabuhi mo. Bisagon sa pakalalom ang imong sala, ikaw iyang gipili o gihigugma. Dili maulahi ang tanan sa pagbago, ang Diyos andam mo dawat kanimo. Igsuon ang Diyos nagtawag kanimo sa tinuod-anay nga pagbago, kay siya na ay mas maayong plano dinha sa kinabuhi mo. Bisagon sa pakalalom ang imong sala, ikaw iyang gipili o gihigugma. Bisagon sa pakalalom ang imong sala, ikaw iyang gipili o gihigugma. Ikaw iyang gipili o gihigugma. Yes, mga kapaglaom, nindot kayo kapaglaom yan. Pagkatahom gayud sa mao nga awit nga nagkatawag igsuon ang Dios nagtawag kanimo sa tinud-anay nga pagbago. And there is this question, how can we truly be changed? Kay gusto jud nato mabago mga kapaglaom. The only secret is to let Jesus come and dwell in our hearts, mga kapaglaom. Kanang ato yung handumon Ginoo, ikaw na mo puyo sa akong kinabuhi. Kaya mga panahon maningkamot na mabago kapaglaom iyan. Gusto na ako ma-change. But on our own effort, di na nato mapuhat mga kapaglaom. But one very important secret is to let Jesus dwell within, and His character will be the one to rule sa atong mga kasing-kasing. Mga kapaglaom, nindot kaayo pamalandungon. Ang handom sa Ginoo alang kanimo og kanako. Siya gayud nagapaabot og sama sa stories ato makitan sa Luke chapter 15, mga kapaglaom, sama sa amahan nga nagpaabot sa iyang anak nga may palayo. Sama kaniya nga nagpaabot nga mubalik kini nga anak sa iyang kiliran. Mao man usab ang Dios. Nagahulat siya kanimo og kanako nga mubalik ta kaniya, mga kapaglaom. Siguro kung may mga panahon nga sama sa prodigal son, daw ni palayo ta kay gusto nato makit-an ang mapangita ug unsay makasatisfy sa atong kinabuhi ug asa ka kung purpose basig to away from my Father, but mga kapaglaom, our purpose is only found beside the Father. Kung magubanta sa atong amahan, mga kapaglaom, iyatang giyahan kung asa gyud nato buhaton ang katuyuan sa atong kinabuhi. Mga kapaglaom, according to this story, atong makit-an nga ang bata, nipalayo siya kay basig dito nga akong kalipay. But once he was separated from his father, the son realized kapaglaom iyan that life away from the one who truly loved him was only a wasted life. And gusto sa Ginoo nga dili na tumausikan atong kinabuhi. That's why He wants us to stay with Him, because with Him we can find our purpose. Amen. Pagkaanindot nga storya kapaglaom og nakahatag pod og paglaom sa tumang kasing-kasing nga kung kita man di ay naka-eksperyensya nga kita ni palayo sa Ginoo, ni adto sa mga lugar nga wala ang Ginoo, no? Nga ang Ginoo di ay nagatawag sa atoa, nga ingon balik na diri anak, no? Pagkaanindot nga pagtawag sa amahan. Mo na nga when Israel turned away from the Lord to the world, God said in Jeremiah 2 verse 13, mga kapaglaom,
For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and whom themselves broken cisterns that can hold no water. And you can just imagine kapag laom Joy nga sa ginaingon diri sa Ginoo sa mga Israelites ato nga panahon nga nipalayo mo sa kuha nga kung asa makasatisfy sa inyong kauhaw. Nagbuhat-buhat mo og inyo nga mga butangan sa tubig apan kanang inyong gibuhat kay kubaon, no? So the function ang pulos ana is for them to quench their thirst and for them to be able to kanang really satisfy ang ilahang mga desires and longing, but ang Ginoo nag-ingon, without me dili gyud na siya mahimo, no? Kumbaga mga kapaglaom, God has created a God-shaped hole in our hearts that only Him can fulfill. No? Mao na yung mga kapaglaom, the world can never satisfy our souls. Real joy and peace, real satisfaction is only found in God. And I believe kapag laom iyan, it will be best for us that as we start our day, every day to pray, Lord, lead me to my purpose today. Amen. Ginoon sa imuhang katuyuan nga buhi pa ko karon because I believe kapag laom iyan, I exist now. Kita every moment buhi pa ta tungod kay naapay katuyuan ang Ginoo nato. He allows us to enjoy that life, but to enjoy that with Him. And it will be best for us that as we go, before ta mo start sa atong entire day, before ta mo hold og anything, mo reply og anything, mo hold sa atong gadget, we can ask, Lord, what is my purpose today? Who do you want me to touch? Kay basin pag open nato sa atong phone, naunta dito yung nagkinahanglan natong prayer, but nalingaw na ta sa lahi nga video. So we have to ask, Lord, lead me to my purpose. Set my eyes on you, that I may not go away or I may not turn away from that path, kundi indiha ang akong katuyuan sa akong kinabuhi. Mga kapaglaom, it is our earnest prayer with kapaglaom iyan, and I believe inyo sabna nga pagampo nga makita nato ang tinud-anay nga kalipay dinha sa presensya sa atong Amahan. And by His grace, may we be kept close to His side moment by moment. And so for this mga kapaglaom, to all of you nga nakikauban ka nato niini nga kagabi kaniini nga kagabihon, niini nga takna, among gipasalamatan ang Dios nga kita nagkauban pa our life at this very moment, gi-preserve sa Ginoo for that very best purpose. Unsa ka kana? May it be nga ato kanang makit-an, and may we always ask the Lord to lead us to that. So niini nga takna amo kamong hangyoon sa pagampo kauban kanamo. Let us pray. Amahanam o nga palaan, salamat kaayo sa imong gihatag kanamo Ginoo nga takna kun diin kami makapamalandong na usab sa katuyuan sa among kinabuhi. Ginoong Dios, you have given us different talents. You've allowed us to exist in different times. Natawo kami sa nagalahi-lahi nga panahon. And surely, Amahan, ang among pagkatawo, pagkahimugso, Ginoo, nahitunong sa panahon nga imong gusto nga kundiin kami mahimugso. Amahan nga pala namong gipangayo nga imo kaming tabangan that every day among pangayon nga imo kaming giyahan sa katuyuan kung anong kami natawo niini nga kalibutan. And hinaot Ginoong Dios nga bisan pa sa among limitations, bisan pa sa among mga kaluyahon, we can still be a blessing, we can always be a vessel of hope. Love kaming tanan nga naa dinhi karon nga nagapaminaw. Nga kaming tanan Ginoo samtang kami mo gawas among matagbalay, matagpanimalay. You will let us be a blessing, Lord. Father, nasayod usab ka sa tanan namong mga kapaglaom nga naay ginahambin karon nga mga hagit sa kinabuhi, physical man, mental, spiritual. We pray, Father, nga ikaw Ginoo magatandog kanila, maghumpay silang matag kasing-kasing, kuha palihog ang mga kagubot Ginoo sa panghuna-huna, ug pulihi kini Ginoo sa kalinaw, sa pakigdait ug sa kalipay nga imong gisaad. Amahan nga langit nun palihog ipadala ang imong balaan nga manulunda, ug ang imong balaan nga espiritu nga may mapuyo sa among kasing-kasing mubag-o sa among kinabuhi Ginoong Dios. Salamat kaayo Ginoo nga imo kaming tabangan nga amo Ginoo magmalipayon kami ning adlaw nga ipapahulay kauban kanimo ug sa mga hinigugma namo sa among kinabuhi. Kay amo kini gitugyan ang tanan pinaagi sa imong balaan nga ngalan Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Salamat kapaglaom Joy. Amen. Salamat mga kapaglaom sa iyong pag-uban kanamo. It has been a joy praising God with you all. Yes, and as long as we have breath, let us not cease to praise the Lord. Amen.
siya akong alagaron. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Itugyan ko ang tanan kang Kristo, ihalad ang kasing-kasing ko. Talikdan ko na ang kalibutan, kay giandam na ang kaluwasan. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Kay siya ang manluluwas ko. Kay siya ang manluluwas ko.